nung game number 2 na tinanggalan nila ng 5 heroes. Itong si Kyle TZ at the jungle position. Now, it's Coach Ducky and Falcons AP Bren's turn to get that pick up. It is going to be the Phoveus na bukas at hindi sila nagpatumpik-tumpik. Pinili nila agad. Pakiramdam ko din, no, parehas na strategy yung makikita natin sa TNC Pro Team. Dinagdagan lang ng chip dahil alam naman natin required yan para Hanggang sa ngayon, red side. 100%. And I do think if you're Falcons AP Bren here, gugustuhin mo nang kumuha ng maagang assassin bago pa man din maubos ang mga assassins. Kasi parang at this point, binibate na lang ng TNC Pro Team na kunin yung Roger first phase into the draft. And interesting, kasi for the entire series today, Terizla has always been a part of the first pick of TNC Pro Team. It seems as if talagang nakaalalay sila doon sa Terizla pick. Kasi nagiging effective talaga, even in game 1, even most especially in game number 2, na kung saan yung Terizla lang yung natitirang crowd control sa koponan ng TNC. And when we look at the Matilda plus Terizla, isa rin yung strategiya na I think pinauso ng I think season 11 or season 12 blacklist kung saan papasok yung Terizla at hihilain din lang siya ng Matilda. Kaya naman nagiging very safe ang frontliner ng side ng TNC Pro Team. Teka lang, may pumasok din na hero that we don't usually see getting picked sa first phase. It's the Alpha. I mean, there's a lot of speculations about this, pero what do you think is the idea behind this pick? Kanina, nung nandun tayo sa draft nung game number 2, na sabi ko na isa yung Alpha or Bane sa possible piliin ng FCAP if they choose not to go with Harith. I guess, ang ganda kasi ng pick ng Alpha because true damage yung bawas niya. So yung passive na nagmumula sa isang Terizla, wala siyang pakialam doon. Either way, kaya niyang i-burst down yung isang Terizla. So this pick from the Alpha ay sobrang ganda kasi mabilis yung snowball mechanic but at the same time, merong crowd control with the Spear of Alpha. And I think dahil nga nag-lock in na ng Alpha ang Falcons AP Bren, ay nagbago ang strategiya ng side ng TNC Pro Team in terms of banning. Hindi na sila nagtanggal ng mga additional na assassin pa dahil most likely ay mapupunta ang Alpha na to sa kamay ni Kyle TZ. But then again, wag natin kakalimutan na kayang i-flex ng side ng Falcons AP Bren ang isang Phoveus. Kaya naman may chance ang pagkos medyo maliit ay pwede pa rin XP ang isang Alpha. Na naka-revitalize. Joke lang. Fanatic Onyx po ang gumagawa nun. Fanatic Onyx, Valentina, Faramis ban for the side of TNC Pro Team. Gusto nilang limitahan yung ginagamit ni Few at this point in time. But even kanina, no, when I felt like the Valentina was the great pick, Few veered towards, parang nag-U-turn si Few towards picking the Eve, which ideally was good, like in paper, naging maganda talaga yung pagkakapili ng Phoveus na yon. But then, ng Eve rather, but then nagkaroon lang ng sagot yung TNC Pro Team. Now for the gold lane, medyo problema ka dito dahil nga ang daming gold laner bans na nanggaling sa Falcons AP Bren. Taking note of Flap TZ using Phoveus, I feel like, gaya ng sinabi ni Auntie Anara kanina, every time na open ang Phoveus para sa kanila to be able to draft this hero, pinipick up nila kaagad yan. And it does show very much in the stats. Win rate of 80% is no joke. Lalo na pag ginagamit mo ang isang hero ng paulit-ulit. So you really master the level of, skills na kailangan pindutin. I'm honestly thinking of a possible Hylos pick na posibleng piliin dito ng kupunan ng TNC Pro Team given that they've already taken out the carry, pero they went with an export. Parang true damage din eh. Parang kapag humarap yung Phoveus, kahit naka-vengeance, mababawasan yung X-Borg. But at the end of the day, kapag puno yung stack ng passive ng X-Borg, ang dinidish out na niya ay true damage. That's true. Kahit sino pa yan. Tsaka with the updated War Axe, no, wag natin kakalimutan na napakaganda nitong item na to for the X-Borg at sabayan mo pa ng Queen's Wings. Yun yung mga uso ngayon kapag yung mga balik buhay strategy, War Axe plus Queen's Wings, pasok na pasok yan. Tapos may second life pa with the immortality. But then again, ang condition nun ay makapag-farm ang isang X-Borg. And to end it all, mukhang malagkit na naman ang gustong gawin ng Falcons AP Bren. Ito na nga, malagkitan na naman ang kaganapan kasi paulit-ulit na natin binabanggit no, na the Numenon Blast coming from the Lolita ay hindi na masyadong as efficient daw as compared to before. And si Ogwen, yung isa sa mga probably Lolita users here in the MPL na gumagamit ng Revitalize. Hindi siya nag-flicker in this Lolita and I think yun yung pang-surprise factor when you use the Numenon Blast. So definitely pang-slow na lang yung gusto niyang gawin. Tapos meron pa silang Lilia na definitely ang lakas din makaslow. Now, ang magiging choice dito ay Ixia. What a swerve coming in from TNC Pro Team. I'm not quite sure kung anong nararamdaman ko sa Ixia pick na to dahil one, ang tagal na natin hindi nakikita. Pangalawa, parang kung hindi niya maaanggulo ang kanyang full barrage in a proper way, may malaking chance na magiliran siya dito ng isang Moskov. And you know the thing about this Ixia, the last time I saw this in a Moonfan Sanction tournament ay during MWI, ginamit na siya ni Shinowa, nakasavage siya. But then, ang fear ko lang kasi ay lahat ng heroes ng Falcons AP Bren pa-dive in. So kapag mali yung positioning ng Ixia, madali siyang mapipick off. Real. They're gonna have to find a way
para mailagay yung Ixia, mailagay si Kuzen in the best possible position. Meanwhile, for Falcons AP Bren, it's gonna be all in, all dive composition. Game 3, who takes it? Casters, pasok. Real na real ang mga pasabog ng ating mga teams in terms of heroes. Kasi Welcome sinabi to na ni Mobile Ate Legends. kanina, ano naman kaya ang mga ilalabas na kakaiba today? Saktong-sakto, meron na agad first series ang pagbabalik ni Ixia Ika nga. Oo, tingnan natin kung magiging Ixi, yung Ixia mamaya ni Gozen. Because so far, parang ganun yung nagiging strategy. Nagiging strategy ng TNC, no? Parang sinispeed up nila Oo. yung laning ni Gozen para kasama na agad siya doon sa team fight. So, game 1, game 2, it was TNC sa may early game. Nakabigla ng F-Cup ng game number 1. Tingnan natin kung ganun pa rin yung kanila magiging strategy game number 3. Oh, kasi tingnan mo ngayon pa lang, medyo nararamdaman na natin ang kataphangang taglay ni Kozen sa paglaning pa lang kontra sa kanyang katapat, which consistently ay nakikita natin, ang kanyang nagiging pakikipagsabayan kay Super Marco for the past games in terms of laning. Pero ang worry ko nga rin, ay nabanggit na rin nung ating Infinix Team Tambayan kanina, dahil nga similar to Eve, ay sa itong hero na nakatayo lamang kapag naglaglag ng ultimate, ay posibleng magiging kapag hindi na forma na maayos, pero ito ang kabigla ang panggigilid talagang ginawa doon ni Few. So forced out ang flicker mula kay Heads ng ganito kaaga sa ating laro. Oo, parang kung tinignan mo pa lang yung burst dito ng Few, parang mahirap din kay Kaizen later on, pero true damage naman yung ibibigay dito ng TNC para sa ating laban. So we'll see kung lilipad din ba na, kanina diba, Blazing Duet na naka-circling Eagle. So ganun din ba yung mangyayari dito para sa side ng TNC later on. Pero ito yung true damage na sinasabi natin. Medyo masasaktan si Flap PZ, so mga force shot to back away at uuwi muna sa kanilang base. Oh, if not siguro yung Circling Eagle tas engage talaga na mumula sa TNC, parang mataas yung chances na makita rin natin sila na gumawa ng mga nambibitin plays. Yung pwedeng si Heads dito yung mauna, tas kapag kami mga na-bait out ka na, susunduin mo lang mga ganong levels para makapag-re-engage kayo ng alam yung lamang na kayo. Pero sinong lalamang, kahit easy pa rin na makakuha ng turtle. At makahatak na rin dito si Heads. Gagamitin yung kanyang penalty zone na sabay guiding out paalis. Si Kaizen mabibilit na rin umalis doon sa moment na yun. Pero infernal pursuit para sa first blood dito ni Flap PZ. Finlick Heran at hindi pinalagpas. So doon nakakuha ng kahit papaano magandang bawi at kalamangan, pero teka lang binalik ng Guardian's Reflection ang mga balang nasa himpapawid. So ngayon ay hindi pa naman nakahabol ang TNC Pro Team, pero ito na rin yung titignan natin na next step so far ng TNC na consistently nila ginagawa. No? Punta naman tayo o ituon naman natin ang ating atensyon kay Gozen. Napakabilis na rotation lang din ang nagagawa nila thanks to yung Matilda ulit na hawak-hawak ni Escalera. Pero may panggugulo na live ha? Oo, kaya gamitin na dito ni Owen yung kanyang revitalize. Pero last time sa para kay Kaizen. So mamatay siya sa kamay, mamamatay dito si Owen sa moment na yon. And F-Cap naman pa rin naman sila pagdating sa gold. So mas aggressive ngayon no yung F-Cap compared sa previous game natin na dahil alam din na may mga shields lang naman, may mga armors lang dito yung TNC para mailang na mag-setup ng play. Ito rin yung magandang magiging sagot mo dun sa gusto na gawin ng TNC talaga. Kasi kapag ka nafe-feel nila nakikipagsabayan din kayo sa pressure na ginagawa, ay hindi magiging madaling trabaho yung na-pull off ng TNC, especially nung game number 2. Pero yung difference din naman kasi, considering yung lineup ng Falcons 8 Bren, ay kayang-kaya naman nga nilang gawin yun. Kasi Lilia nga naman itong tinitignan natin. Tapos kahit papaano at the end of the day, at makunat-kunat din sila na may hawak silang makunat-kunat na jungler. So pwede talaga nilang gawin yung mga ganoong klase ng mga aggressive na magpaparamdam ng mga plays, especially dito sa jungle ng TNC. Pero yun nga lang din yung iingatan nila siguro, yung mga pwedeng punish na mangyari at makapitalize ng TNC. Kasi kung mabibigay mo pa rin sa kanila yung magagandang bawi at mabibigay nila yung early game, ay ma-activate na naman din yung game plan nila katulad ng kanina. Oo, pero grabe si Few sa may bottom lane. Kanina pa niya ito ginagawa laban kay Heads kasi napakita pa yung nang nangyari doon sa may top lane. So Supermarket mapatay pa rin sa kamay dito ng tatlong players ng TNC. Pero kapalit naman para sa F-Cap is gonna be the turtle. At tuloy pa rin pag-zone out dito ng side ng F-Cap sa lane ni Heads. So si Few nag-clear, no? So aside from turtle pala, mas clear dito ng F-Cap yung purple buff naman dito ni Kaizen. May parang pagpigil na ginagawa no? Kaya Heads dito, or parang halong respeto na kailangan natin malinay ng magandang laro dito si Heads. Kasi nakita rin naman natin yung naging performance niya kanina on the Terizla. Tsaka may nag-iba naman in terms of yung lineups ng dalawa nating team dito. Pero eto ang susunod nating titingnan dalawa lang. Etong si Escalera at si Kozen sa top lane. Okay, nagamit na rin yung Luminous Blast. So, masakasakit pa rin dito or walang magiging casualty dito sa may top lane. Hindi din ipipilit ng mga players dito ng FCAP. Okay. Buhay pa naman. Pero ito na, napaliligiran sila apat-apat. At merong pagpalo. Pero mukhang hindi na matitiis ni Kozen. Literal na binuhos lahat sa kanya kahit sa ilalim pa ng tore. Oo, tinamaan din ng Spear of Alpha at that time dito si Kozen. Kaya naipalabas at hindi nasagip dito ni Escalera. So, medyo controlled aggression yung nakikita natin for both teams. Kanina kasi parang pasagasa yung energy eh. Ngayon, depende kung
or situational, ika nga. So ginamit yung retry dito, laban kay KZ, kaya ginamit na rin niya yung last insanity dahil alam niya nabibigyan kahit sino mga players dito ng TNC at ang kapalit niya is gonna be the turret doon sa top lane. So yung isa rin sigurong difference dito, yung Falcons AP Bren, kaya talaga nilang makipagbabaran. Pero kasi TNC, pag may mga natanggal kang conditions dito sa kanila, such as the Piraga Armor, pag-force out mo na yung mga ultimates nila na parang one-time, big time, such as the Dominator's Descent, even yung nakita nga natin na full barrage. So parang ang Falcons AP Bren, hindi sila nauubusan ng waste na tumuloy lang kung yun yung i-compare natin sa kanila. Kasi even for Flap, diba, Infernal Pursuit, nandun lang din naman siya. Tapos si na Few, diba, isa-spam niya lang naman lahat ng mga Gloom. So long as napoprolong nila yung mga teamfights na nagiging pabor para sa Falcons AP Bren, ay nakakuha sila ng advantage. Pero sisimula ang TNC, Maganda pera din doon. Nasimula ito kay Heads. Ginamit na yung full barrage. Pero hindi masyadong abot doon sa mga players ng FCAM. Meron rin naman revitalize si Owen para may sustain sa kanyang mga kakampi. At papasok na nga dito. Goes and Kalmitaan. Pero kapalit naman ay sa may Cloud TZ. Ito yung Emerald Super Suit. Sinasabi natin para kay Cloud TZ. 3, 2, 4 yung pwede niya tamaan. Pero masusustain pa rin dito ng mga players ng TNC. At itutuloy pa rin yata nila habang babalik na naman yung Infernal Pursuit na sinasabi natin. Napakatagal ng team fight pero Cloud TZ mamapatay pa rin. At itutuloy pa rin yata ng TNC. 3 yung nandito. At napalitan na nga gamitin yung Black Shoes. Naku, nilalaban pa rin ni Heads ito, pero may Spear of Misery para mapapalayo naman. Kahit papaano doon si Heads. Kaso kontrolado yata ng TNC. Etong turtle natin, penalty zone nakapag-pull down na rin at mukhang papaluin na nga si Few. Hindi na siya mabubuhay pa. Nandun yung Spear of Destruction pero hindi na rin umabot. TNC ang makakakuha ng ating turtle. At isang kabig lang, alumate ang kalamangan dito ng FCAP. Kaya pala laging pinagigigilan yung Lady Hits. Oo. Kasi nung nakagalaw na siya, biglang naging 3 kills para dito sa ating game. So imagine yung kanyang kill participation ngayon para sa ating game. And now, Kyle TZ, maagang bumili ng Winter Crown. By the way, para dito sa game. Yung isa sa mga kailangan mo kasing isipin din for Kyle TZ dito is kasabayan ni na Flap ay talagang magiging taga-front or taga-sugod siya. Kasi si Ogwen, syempre may unting alalay factor din yan. Slow nga, ika nga yung hinahanap natin dito, especially from the Numenon Blast. And also, yung naging timings talaga ng Falcons AP Bren doon kahit paano, parang tinry lang muna nilang tiisin Nahayaan ng TNC ang mauna kasi nakita naman nila na may opening na for that since kasama na nga si Heads. So maganda yung timing na revitalize. Pero at the same time, kailangan nating isipin dito yung amount of or yung damage output na rin na nababato ng TNC kapag ka nag-decide na silang mag-all out. Kasi kanina, isa sa mga siguro hindi natin masyadong napansin ay si Lancy pa nga ang nakakuha or nakapag-damage mostly kay Kyle TZ kanina. Kasi hindi naman siya yung uunahing target ni Kyle TZ Pero pagkatabi nitong Dominator's Descent yung target ni Kyle, parang sasaluhin niya lahat yun sa ayaw at sa gusto niya, di ba? Oo, tsaka meron pang slow pa nagkataon. So parang ngayon, sanip-sanip puwersa na ulit yung playstyle by the way ng TNC at mukhang ma-force na rin yung side ng FCAP. Pero kasi yung Moscow, ito yung mga biglang tara na, tapos si Kenji. Pag nagkataon na, pero depende yan. So, Cousins ranking among all gold laners. Wow, nangunguna pala siya in average DPM and damage dealt share. So, very participative as a gold Kung laner. recitation man to or group discussion, Oo. group work, Yes. siya yung nagplano, execution, lahat. Pero ibig sabihin, ganun yung playstyle nga ng TNC. Sinabi mo kanina yung pina-funnel lahat kay Cousin. Kanina din yung kanyang Claude. Oo. So, parang from the very start pala, yun yung idea, mas na-solidify lang yung execution ngayon sa nakikita natin or base sa series ito so far. Pero certainly Eagle ginamit na doon yung Escalera Malayo-layo rin dito si Super Marco pero yung Lord ay nangangalahati na. Nandito na rin sina Kyle TZ. So sino kaya ang makakauna rito at sino mananalo sa ating retry? Okay, ginamit na nga doon. Lord ay mapupunta sa kamay ni Cousin at aalis mga players ng TNC. Okay na raw. Nasecure naman na yung Lord. Pero habang na nangyayari yun, walang tatamaan ng Spear of Destruction kaya ligtas ang mga players ng TNC. Nakahinga doon ng TNC dahil lumusot sa gitna ng mga apat na miyembro ang Spear of Destruction pero unti-unti na rin natin nakikita yung idea na kailangan mo talagang ingatan kailan mo ilalapag ang mga skills mo particularly kung ikaw si Cousin kasi hinahanap lang din talaga siya ni Few. Si Few yung kumbaga pinaka-damage dito dun sa mga nasa likod na members ng TNC unknowingly. So although they have the Lord, papaano na naman nila i-maintain ito kasi hindi lang dun sa nakita nating pagporma nila Few. Maganda din yung overall wave clear talaga ng Falcons Oo. AP Brain. Sobrang dali na para sa kanila yung sa Lilia pa lang. Kahit dito pagka full item na rin si Super kahit nga ngayon Oo, ay. mabilis lang para sa kanila. So tingnan natin kung paano aggression na gagawin dito ng TNC laban sa Falcons. AP Bren, nakita natin meron gumamit ng retribution para mas slow yung mga players. Pero kakabilin pa alis. So alam din dito ng TNC na kumpleto mga players ng FCAP na nakatago doon. Tatanggal ng Piraga Armor dito si Kazen. Ayun. Pero mabilis lang yata babalik yan. Magbabakal vote yan sa Glen. At yung Lord na doon sa may top lane. At papasukin na nga dito ni Ogwen. Gagamitin ito yung Numenon Blast pero hindi tutuloy. Habang sa panalikod, ginamit na dito yung Winter Crown. At dahil dyan, pumapasok na si Black Easy pero parang mabibigyan na rin. Cousin with a free kill. Talagang umabot na tayo sa kabilang porte ng mapa bago pa mailapag yung full barrage. At mukhang ito na yung sign na mag-disengage muna ang Falcons AP Brain pero inilalaban pa yata ng Kyle. At naman sa likod, Super Marco! Wait lang po! Mukhang makakahanap pa siya ng target dito. Kaso sasagot na naman with the last insanity. Tatlo ang tumba for Falcons AP Brain pero may kapalitan din sila. At makikita natin ngayon na halos walang mga buhay yung mga players
Super Marco. So, dadating ka na sa point na kung ikaw yung TNC, kung ikaw yung FCAP, kailangan alam mo kung ano yung nangyayari sa buong mapa. Oh, pero ano kahit pa paano natagalan nila yung laban. If for both of these teams, akala natin parang may isa na talagang nakakakuha ng advantage. Isa siguro, prime example, yung nakita nating natanggal na agad bago magsimula ang lahat yung Firaga armor halos dito Oo. ni Kaizen. Pero isa siya sa mga last man standing doon sa nakita nating team Sakto fight. kasi last insanity. Oo, sa bagay. Oo. Nakailan ba siya nun? Di ba parang nakapag-ipon ulit siya ng mga bote? Oo, Tapos- nagkalakal muna ulit si Casey nung time na yun eh. So napaka-importante kaya isipin mo, di ba? Every time na magdi-deal ka ng damage, merong lalabas ng mga lata dyan. Oo. Tapos yung mga lata na yun, babalik. Babalik. Magiging kompletong tao na ulit siya. Yes. So robot pala, cyborg siya, cyborg. Ay, kaya kailangan. Kasi he's made of whatever the material. Basta, ano Oo, na yun. tama Kaya- ka. kaya- Hindi yun nakokontrahin. Yes, thank you very much. Maraming salamat sa iyo. At ngayon, balik na tayo. Naabangan natin kung ano ang mga mangyayari dahil meron na naman tayong Lord Objective. Biruin mo, 12 minutes pa lang pala ang ating 12 laban. minutes pa lang yun. 12 minutes pa lang yun. Oo, sobrang intense. By the way, we have to comment yung mga placement dito ni Cozen, ang kanyang mga last insanity. Talagang pigil na pigil. Oo. Kung kailan gagamitin ni Pinsan ni Cozen yung kanyang mga ultimates, ganon din para dito sa FCAP. So, sino nga ba talaga mananalo dito sa ating Lord team fight? Itutuloy na ba talaga? Kasi wala na buhay dito yung Lord. Ayun, Nakapwersa dito ang mga players ng TNC. At eto na nga, Casey na makakasecure niyan. Si Escalade mga nabuhay doon, pero sila si papatay na. At dediretso yung pa nga. Nalaman dito yung last insanity para kay Casey. Pero si Bluff TNC, buhay pa rin. Pero pumasok na dito yung FCAP para mananalo pa rin doon sa may team fight. Pero free hit para kay Super Marco. At unti-unti na nga mawawala ng buhay si Kyle TC. Pero napapaligiran na ng apat na players ng FCAP doon sa may ilalim ng torrent ng players ng TNC. Kose na lang ang natitira para hindi sapat yung damage niya. And it's gonna be a shutdown para dito sa side ng